ang pa-intro natin today. Kasi, hindi man kami ngayon matuloy sa plano dapat namin ngayon ni Inday na mag-hotpot. Magpunta sana ako sa kanila. Pero kaya nangyari po kaninang umaga ang milang, pagising, may lagnat pa rin guys. Kaya sabi ko kay Inday, next week na lang kami magtuloy sa plano dapat namin today. Kaya kailangan mo nang makarecover ang Buranday, no? Good morning yung sa kanila pa, Ora. Pero ngayon guys, medyo okay na naman siya kasi naka-take siya na paracetamol. Kailangan after 6 hours, mabigyan ko ulit siya kaya para mawala na talaga yung lagnat. Magligpit ako ngayon ng mga damit. Kaya ang Daisoninas World nga, nagbigay na naman po ng pinagliitan ni Zoe. So ngayon, ang gawin ko naman, yung pinagliitan ni Mila, itago ko para malagay ko yung mga bigay na damit ni Daisonina sa lagay ng mga damit ni Mila, guys. Makatipid na naman tayo. Pero kaya magbibig sale nga sa work namin, magbili rin po ako doon. Kasi malapit na po dito yung King's Day. Birthday yun ng King dito, guys. Grabe mag-celebrate ang Netherlands. Kasi ang mga tao niyan, guys, magsuot ng orange, tapos grabe ang pa-party nila. Talagang celebration talaga ng buong bansa. Ganyan po sila dito. Part na yan ng nila dito. Culture. Kaya for sure sa trabaho ko, very busy na naman yun. Kaya ang mga presyo din sa mga damit sa darating na King's Day, mga bagsakang presyo yan guys. Hindi lang po yan sa store namin. Almost lahat siguro ng stores doon sa city, magganyan, super sale or big sale. May sagutin pala akong tanong guys. Bali yung tanong po ni ma'am is, kung mahirap daw ba yung process papunta dito sa Holland? Depende po kasi yan, ma'am. Kung yung type ng visa nyo is like student visa or may mag-sponsor sa inyo. Kasi marami man pong types ng visa, no? May tourist visa, yung 3 months lang. Pero feeling ko, ang ibig sabihin po ni ma'am is, yung para sa residence permit, siguro may jowa to siyang Dutch. Nagtanong din siya kasi kung pag mag-apply daw ba ng residence permit is kung pwede siyang magstay dito sa Holland while waiting. Ang mangyayari po dyan, ma'am, halimbawa, nag-submit na kayo ng papers nyo or documents sa IND, yun po yung organization na hahawak para sa mga immigrants or halimbawa, katulad ko dati, nung inisponsoran ako ni Marcel. Bali, kung nasubmit nyo na po yung papers doon, bawal na po kayong munang magstay dito sa Netherlands. Bali, uuwi po muna kayo niya ng Pinas. So, kailangan talaga, antayin muna yung approval bago po ulit kayong makabalik dito sa Netherlands. Kayong visa, pag MVV po yung in-apply ni ma'am is for 5 years na yun siya, guys. Yun lang, kaya para masagot ko nga yung ibang tanong ng natin, subscribers. Siguro nagpa-process na din sila ng papers nga. Pero bago din po kayo makakuha ng MVV or yung residence permit dito sa Netherlands is kailangan nyo po muna mapasa yung exam dyan sa Pinas, sa Dutch Embassy. Ano yan? Isip ko na naman ikaw? Share? Kasi yan po yung ginawa ko dati. Pero marami din kayo pagdadaan dyan sa Pinas. Kaya ako dati nung nakuha ko nga yung residence permit ko, nag-attend pa ako ng seminar sa CFO ata yun. Kasi guys, kailangan din yun sa sa passport nyo. Pero di ko lang alam kung hanggang ngayon need nyo pa rin yan ha. Yung sa time ko dati, hiningi yun sa akin. Tapos ang nagustuhan ko din sa seminar na yun is yung bibigyan nila kayo ng idea kung yung mga gagawin nyo kung halimbawa inabuso kayo dito sa ibang bansa o dito sa Europe. Nag-a-advise sila doon. Tapos kung sino yung dapat nyong kontakin dito sa Netherlands or kung saang bansa man kayo, guys. Kaya sa mga po diyan, mga Pinoy na mag-abroad tapos ni-required na mag-attend ng CFO or seminar nga, mag-attend kayo, guys. Yan po yung advice ko sa inyo. Kasi mabibigyan talaga kayo ng ideas. Kung hindi kayo swinerte sa abroad. Pero tayo, swinerte man tayo, no? May mabait na asawa, biyenan, mga anak.
Pero di ko lang sure kung ngayon meron pa ha. Kay sa akin nga dati, 2017 nung nag-apply ako. Ay, hindi, 2017 ba? Ayo, parang 2017 kasi before kami nung kasal ni Marcel eh. Kasi nagkakilala nga kami ni Marcel 2017. Tapos, January 21. Tapos, after 3 months guys, nagpunta na siya sa Pinas. Pero alam nyo, nung nakilala ko nga yan si Marcel, simula sa na yun, sa gabi na yun, kinabukasan nun sabi niya sa akin, mag-download ako ng WeChat nga. So, doon na kami nag-usap. Tapos, simula sa araw na yun, January 22, non-stop na po yung video call namin. Bihira na lang kami mag-chat-chat ba. Pero yung video call namin dati, grabe, mag-1 oras. Tapos pag galing din ako sa work, kaya nag-work din ako kasi dati sa Maynila, magtawag yan siya. Kasi doon sa Pinas noon, minsan kasi pag ko ay night shift. Ang nung kasi, yung time difference namin dati 7 hours. So pagtatawag yan siya, alam nyo, minsan makatulog na lang din ako. Mag-screenshot pa yan siya, tapos tawanan pa niya ako na maghilik ba kay, siyempre pagod sa work, tapos kailangan pa siyang usapin. Pero minsan pag naisip ko nga yun, maganda din yung mga ganong muna, no? Experience, may ka-chat ka, may ka-LDR, pero mahirap din mag-LDR, guys. Lalo na kung paranoid ka. Kung selosa ka na, good luck. Ano po? Saan? Huwag mo tanggalin ang tali. Masakit? Masakit pa siguro ulo niya. Pero kayon guys, sa may mga makikilala po dyang foreigner, mag-ingat din kayo Kilalanin nyo din muna ng maigi yung sinachat nyo. Kay marami din po kasi talagang mga scam sa online dating. Ingat-ingat na lang ba? Kaya di din natin alam sa una, happy or okay yung kausap mo. Pero pag andun ka na sa bansa kung saan siya nakatira, may mga nababasa din ako niyang online inaabuso ng mga nila jowa. Masad lang ako pag nakakakita ko ng mga ganun. Ang ko lang dyan, kilalanin nyo talaga ng maigi. Pero alam nyo, ako dati nung nakilala ko yan si Marcel, naramdaman ko po talaga agad na, siya, mabait tsaka seryoso talaga guys. Mafe-feel nyo talaga yan. Promise. Di ko alam kasi sa akin dati yun, agad yung na-feel ko na sincere siya, na honest. Tsaka totoo talaga yung niya, yung intention niya sa akin. Kaya ngayon, may dalawang na tayo. Anak. May batang gustong makipaglaro dito guys. Libangin ko ito muna. Mag-vacuum sana ako kaso ayaw niya. Gusto niyo, play muna kami. Yeah, Kocho. Si Mama naman? Ikaw? Sige. Ito mo talikod. Naka-open. Kadami pa namang din buhangin na dito sa bahay. Paano makalinis nito si Mama na? Doon ka na kay Papa sa taas. Hindi. Mag-play tayo nito? Okay. Samantalain ko na lang to kay next year, mag full time na to sa school. Kanina pala si Marcel guys, pagkatid niya kay Matthew, naghingi na ng ng parang documents para i-register nga si Mila. Ganun po dito advance dapat i-register ang bata kapag papasok na sa school or if full time na. Uy, kunin mo. Kasi po, may waiting list sila dito. Lalo na yan si Matthew din dati, yung about sa swimming lesson niya. Ang inantay naming months dyan, siguro mga 4 months. Kay pila nga, or kadami pong nagre-register nga about sa swimming lesson, or kung ano-ano pa mga anik-anik para sa school. Kaya ang may lang din po, i-register na ni Marcel this week. Para yung next year mga ilang months pa, siguro almost. Mga 10 months pa or 9 months bago siya mag full time sa school. Pero mas maganda na yung on time namin din siyang i-register para same school po sila ni Matthew. Ayusin ni Mama. Ciao, ikaw na. Ay, ako na? Tulungan mo ako. Ay! You want to see that? Yeah, ikaw na. Ayaw niya rin magpatalo ba? Mag-lunch po kami ni Milang.
Yung lunch ko ngayon, yung tirang chicken. Tapos yung partner ko is, pipino. Alam nyo kanina. Parang magsasayang sana ako ng kanin. Tapos naisip ko, kailangan mong pigilan yung sarili mo. Kailangan talaga pigilan guys. Kaya pag nagsayang na naman ako, tuloy-tuloy naman to. Kasi ang balak ko, mamayang gabi na po ako mag-rice. Baka kasi pag magsayang ako ngayong lunch, magkain na naman ako mamayang gabi ng kanin ulit. So mag-twice na naman ako ngayong araw. Ashablift. Yung kay Mila naman po yung lunch niya is kamatis. Tapos ito. Gusto mo rin ng chicken na? Kailangan may pinakurat. Ayaw mo ng chicken? Kay mama na lang? Grabe ko na kami sa kanin guys. Pero kailangan mamayang gabi na lang. Para once lang ako magkanin ng araw. Ako limlim sa labas. Uy, hindi kayo makalabas ni Mila. Pero may lagnat din kasi siya. Hindi din kayo makagala. Napaora? Kusya? Kusya? Ay. Kay mama, okay? Kaya mag-book ka na? I-play mo na. Buksan mo na yan. Bago yan na? Pinili yan ni Papa? Yeah. O yung dati pa yan? Parang bagong book to guys. This is good. Akin na kayo. I-on ni Mama. I-on. Buksan. May sariling paninindigan talaga tong batang to. Akin na. Ah, dyan! Sana mag-okay na po ang Milang para tomorrow makapasok na naman sa school. Kailangan kasi din niyang labanan yung mga mga bacteria sa school. Nilagnat to kay kahapon, di ba? Pumasok na naman siya sa school, tapos naglaro na naman sila sa labas. Siyempre, mga bata doon may mga sipon. Tapos, si Matthew din pala, sinabihan ng teacher niya nung pumasok siya guys. Diba si Matthew nagkalagnatin last week. Sinabihan si Marcel kaninang umaga na, madami nga po talagang may sakit sa school na yan. Mga ganitong season nga. Si Marcel nga ngayon, nagpunta din sa sa store. Kaya magbili din po siya yung pangpatak niya sa mata. Kasi spring season na, na naman yan, may mga... Nakalimutan ang tawag niyan yung pag na yung mga puno magdadahon, may mga puting or something na magsabay sa hangin. Kaya si Marcel po talaga may allergy din yan siya, yung pag mag-spring na kailangan may gamot yan siya sa mata niya or i-take niya ata para hindi siya magkasakit ba. Kaya minsan grabe kapula ng mata ni Marcel guys, tapos sipunin yan siya, yung magkasakit, mag-ubo-ubo. Ganyan po pag spring season dito. Last year nga, nagkaroon din ako niyan nung spring season ata. Grabe, kakati ng mata ko guys pag nasa labas ako. Nung nasa ata kami noon last year sa Independence Day, Philippine Independence Day dito sa Holland po, every June yan. Hala, kay nung time na yun, medyo maganda yung weather. Tapos may mga may mga something ata sa hangin. Grabe po, kapula ng mata ko nung time na yun. Speaking pala sa Independence Day, hindi ako makapunta this year guys. Kasi every year po yan sineselebrate dito sa Holland. Pero ngayon nga na naka-maternity leave yung yung ka-work ko. So binigay sa akin yung hours na dapat sa kanya. So nag-extra hours na nga ako sa trabaho. Pag Saturday po, whole day na yung yung duty. Dati mag-start ako niyan 1 PM until 5. Pero simula nung 2 weeks ago ata, nag-start na ako from 10 to 5. So, 7 hours na yung duty ko sa Saturday. Tapos, alam nyo ba, pag Sabado din po dito or pag weekend kayo magtrabaho, may extra na bayad. Bali, yung Saturday ata, 20 or 30% something. Tapos, pag Sunday naman, may extra ka din na 50%. So, kung nag-work ako ng Saturday, guys, halimbawa, 7 hours, almost 2 hours po yung ma-add doon. Bali, 1.5 ata. Parang ganun ba? Pero pag Sunday naman, yun yung parang doble yung oras mo. Yun lang ang kagandahan dito ba pag about sa mga labor. Kaya pag weekend kang mag-work, talagang may extra pa. Bayad guys. Kung may OT. Tapos yung bayad din dito, per oras. So yung minimum dyan sa Pilipinas ata,
Mag-work ka ng 8 oras, tapos bayaran ka 500 to 600 na something ata kayo yung minimum, di ba? Dito po, 1 oras lang yan. So, kung mag-work ako 7 hours, yun yung babayaran nila per hour. So, yun na nga guys, hindi ako makapunta this year sa Independence Day. Sayang lang, baka ang Marcel lagi po yan talagang gusto magpunta sa Independence Day dito sa Holland. Bandang Amsterdam yung sineselebrate eh. Kasi ang Marcel, makakain siya ng mga Pinoy foods, halo-halo. Yan po yung mga favorite niya, mga barbecue. Pero kasi sinabihan ko siya, hindi ako maka-absent. Pwede naman ako mag-ask ng free day. Pero kahit tinignan ko yung schedule namin, sa araw na yun, June 8. Opo, June 8. Yung colleague ko sa araw na yun, yung magtatrabaho sa store, 4 lang kami. So ang inisip ko, pag mag-absent pa ako, 3 na lang sila, tapos paano kung busy. Parang ako na lang mahiya sa sa boss ko. Kasi 'di ba sa summer din, binigyan din nila ako ng almost 4 weeks na vacation, guys. So parang iniisip ko, hindi na ako hiningi pa ng extra days kay maawa din ako sa kanila. A few moments later. Magluto ako ng guys, mani, kaya ang milang nag-request. For sure, magkain dito mamaya din si Matthew. Favorite din kasi ito ni Matthew pag magawa ko ng mani. Tapos pa-out na rin siya. Ito na lang siguro pa snack ko din. Tsaka medyo nagugutom din ako ng konti. Okay man siguro to, no? Speaking of trabaho pala guys kanina, diba? Kaya na-mention ko. Nakalimutan ko pala itong i-share sa inyo nung Sunday. Kaya nag-Amsterdam kami nila Inday. Tapos kahapon din nakalimutan ko. Naalala ko lang kanina ba? Alam nyo nung duty ako last Friday ata yun. Nanakawan kami guys. Ang makagilty lang doon kaya ako pa yung bantay talaga. Ako kasi yung nasa unahan last week Friday, yung sa kasi dalawa po yung kahan namin, meron sa yung sa front ng store tapos meron din sa likod. Tapos itong tatlong mga bata, siguro yung edad nila 15 to 16 years old or 14 to 15. Parang mga Moroccan ba yung nila, yung mukha, hindi po Dutch. Pero alam nyo, nung time na nga yun, nagtaka na talaga ako kasi yung isa, nagsukat ng damit. Tapos iniisip ko, parang katagal naman nung batang yun, yung lalaki nga. Pero ang problema lang talaga sa akin, hindi ko talaga pinuntahan doon sa yung sa palitan niya ng mga damit. Ang sa akin, parang nagtiwala din ako masyado. Busy din kasi ako nung time na yun, kaya may ginagawa din ako yung sa mga new collection. Nilalagyan ko ng labels. Pero kayon, sabi ng boss ko, hayaan mo na yan, kay may ganyan talaga minsang nangyayari. Magkagilty lang ba? Tapos sinabi ko yung kamarso, sabi ko, parang lang ba nung time na yung kamalas ko kasi nandun na ako sa na yun, moment na yun na pwede ko naman silang tanungin kung anong may tutulong ko. Kasi ang ginawa nga nila guys, ganito yon. Bali yung isang batang lalaki, nagsukat siya ng isang t-shirt. Hindi ko napansin na dalawa siguro yung kinuha niyang damit. Tapos sa loob ng na yun, palitan or fitting room, doon niya tinanggal yung labels. Kasi nung binalik na niya yung isang t-shirt, inisip ko, okay, binalik niya yung damit. Which is, hindi ko alam, 2 t-shirt pala yung dinala niya. Kaya nalaman ko na lang sa, na yun, nung pa-out na ako nung time na yun, 2 po yung nilagay niyang hanger doon. Tapos natagpuan ng katrabaho ko yung label nga ng ng damit na yun para hindi nga magtunog paglabas sa store kasi may alarm din yun eh. Pero kayon, kamalas lang. Tapos, hindi lang yun. Ang nangyari pa, diba, 3 sila. Yung isa naman, nagsukat din ng pantalon. Hindi ko nga rin napansin na, 2 din pala yung kinuha. Bale, nung time na yun, last week Friday, yung nanakaw po sa amin, isang t-shirt, branded yun, tapos isang pantalon. Bali, yung total na nanakaw ata, 100 plus, 100 euros, mga 5 to 6,000 yun sa atin, guys. Tapos sinabi ko yun nung Saturday sa sa boss ko. Sabi ko, sorry kay nung time na yun ako yung duty, hindi ko ba binigyan masyado ng attention nung time na yun yung mga nga bata. Sabi niya, pag ganyang mga grupo, kailangan talaga nating bantayan. Pero alam nyo guys, insured din po yung store na yan. So pag may manakaw dyan sa store namin, may ibabalik sa kanila yung insurance. Parang i-report lang ata nila yun. Kaya ang lesson learned talaga doon, hindi na talaga ako basta-basta magtitiwala na hindi yan magnanakaw ng mga na yan, tao.
Kay, nung time na yun, parang nag-guilty talaga ako. Hindi ako nakatulog ng isang gabi, guys. I mean, yung tulog ko putol-putol kasi nga parang nakonsensya ako. Makabad trip lang ba? Pero pag bumalik yung mga batang yun, makilala ko ulit sila. Mainis lang ako. Uy, kaya kung mga kababata pa, tapos ganun yung gawin. Para tuloy akong naging tanga nung time na yun, guys. Kay, wala, may ano nga ako, may chance ako na mahuli ko sila or mapigilan ko yung plano nilang magnakaw dun sa store. Pero kay, yung ginawa ko, gawa lang ako ng mga labels, lagay-lagay sa mga damit. Tapos, pero tingin na ako ng tingin sa kanila. Pero sila, kumbaga, parang maging normal lang yung kilos nila. Alam niyo, mga ganong magnanakaw ba? Makabad trip lang pag naisip ko yun. I-share ko lang ba sa inyo, kaya na-mention ko nga kanina yung about sa work. Pero kay very grateful and thankful din talaga ako sa mga amo ko, guys. Kay grabe kabait. Sinabi ko pa sa kanila, oh, alam nyo kung sa Pilipinas to, pinagbayad na ako ng company. Diba ganyan sa atin, charge to experience. Kaya sa Pinas po, nagkahera din ako dyan sa SM Appliance. Tapos, nagka-share din po ako sa supermarket dyan sa Makati. Ang sinabi na lang ng amo ko, ay dito hindi mo kailangang bayaran yan. Gusto mo sabaw? Mamayang gabi si mama magawa ng sabaw na. Andito ng Marcel, guys. Kadarating lang ni Matthew na grocery na naman siya. Pakita ko naman sa inyo. Binili niya ba? Bumili siya ng broccoli. Ayan. Egg. Bumili din siya ng chicken legs. Tapos, ito. Dito natin ito ilagay. This can be here, ha? Ay, ito. Magsabaw kami ngayon ni Mila. Kasi si Mila po kanina nag-request na gusto niyang ulam ay sabaw mamayang gabi. Tapos, ang ating pa-napkins. Kaya hindi man tayo buntis. Cheddar cheese. Bumili lang po ang Marcel. Tapos, yung ginagamit ko rin pong coconut milk sa chicken curry pag nagagawa ko, guys. Dalawa yung binili ni Marcel. Tapos yung mga paracetamol para sa mga bata. Tapos may strip cells din si Marcel. Toothpaste ng mga bata. At ang syrup para sa ubo nila pag inuubo pag gabi. I thought you're going to get something for your Waka. Here? Okay. Tapos, yung sa gamot nga ni Marcel, yung sinabi ko sa inyo kanina, guys, ito siya. Ito po yung ginagamit niya. Ang Matthew pala, guys, nandito na. Tingnan niyo po yung ginawa niya sa school. Grabe yung tawa ni Mila pagkakita neto, oh. Ikaw lang nagawa nito, kuya? Kutso, tara, magupit na ikaw ng kuko. Tama na. Tingnan nyo, guys, seryoso yun, manood ng wildflower. Ay, Milang. Kahilig po talaga ni Mila sa mga Pinoy na teleserye, movies. Kaysa kay Matthew. Doon ka na kaya hindi niya pwede mag-kiss-kiss sila dyan. Wag to. Doon ka na. Kaya mag-kiss si Lily tsaka Diego. Bakit sila mag-kiss? Kain, guys. Luto na po ang sinigang na buto-buto. I mean, ribs. Ito yung ginamit ko ngayon sa sinigang. Sarap ba, oh? Hindi na, magkain na naman po kahit sabaw. Kumain na. Dit is mijn melk. Oh, sige, inumin mo rin yan. Tira mong milk kaninang umaga. Tikman natin ang sinigang, guys.
Water muna. Kanina pinapainom kita ng milk, ayaw mo. Ngayon kay meron na naman kuya mo, mag-ano ka na naman dyan. Kain! Kain na naman to kay sinigang. Sabaw? Hmm? Opo, meron din si mama sabaw. Bakit daw chlorophyll? Ano, sabaw? Yeah. Meron na yan, oh. Itong batang to, hindi ko na talaga kailangan to pagsabihan pag, sabaw ang ulam. Kahapon, pinilit ko pa to kumain. I mean, kailangan pa niya, Take it from your baker. sabihan na magkain siya. There. Big milk. Mas, Mila, asublis? Please. Di doon. Kasarap ng sinigang, guys. Sarap? Ito. Ubus na ba yung kanin niya? Pati si Marcel natatawa sa ginagawa ng batang to ba? Baby, kalma lang. Ay! Ay, naku. Linis time na naman. Tapos lang na nagkain, guys. Opo, ikaw makain ka pa dyan. Subukan ka ni mama na dito yung kanin mo. Si Matthew kanina, nagbahog pa siya. Kailangan umtan tayo tonight, guys. Kasi, may laro na naman po ako mamayang gabi. Mila, sige na. Ubusin mo na yung pagkain mo dyan. A few moments later. Base na tayo, guys. Kalalagay lang po namin kila Matthew siya Camila sa bed on time. Kay magdaan ngayon dito si Ronald, mga 7:10 ata. Kaya mag-prepare din ako ng tubig para sa laro natin. Buti na lang kaya makalaro din ako ngayong gabi ba? Kaya nagkanin ako di ba ngayong gabi? Kaya kailangan mag-exercise tayo. Kabawas ba? So siguro ngayon i-end ko na yung vlog para matapos natin yung vlog ngayong araw. Thank you for watching everyone. Sa lahat po ng nanood ulit ng pagpalipad natin ng drone, sa mga nag-comment. Maraming salamat po. Thank you for watching. Ingat po. Bye-bye. Bukas ko na lang pa-end sila Matthew at Camila sa vlog, guys. Ngayon, pagtiyagaan nyo muna ako. Bye-bye po. Ingat.